Oy, what's up, GoFam? Okay, mabilis ang tanong, GoFam. Oh. Kung ikaw yung magdidikta ng presyo ng iyong produkto, example, mais or palay, magkano dapat? Okay, game, sagutin nyo. At ako naman yung sasagot dun sa huli. Okay, naisip nyo na? Meron na? Masyado na ata mataas yan, GoFam. Masyadong mura. Okay. So, kung ako ang tatanungin, GoFam, kung magkano dapat, kasi yung iba kasi parang wala nang hanggan eh, baka kung pwede lang 100 per kilo, gusto pa nila eh, di ba? Hindi naman makatarungan. Meron namang may effect naman yun, GoFam, sa sa ekonomiya, no. Syempre tataas yung mga bilihin, yung mga basic commodity tataas din. So ayaw din natin masyado mataas. Ayaw din natin ng masyadong mababa na lugi naman tayo. Kung ako ang tatanungin na, yung ito personal na opinion ko na lang naman, pwede nyo namang i-bash. Okay lang din naman. Hindi naman ako perfect. Para sa akin, kung ano yung cost to produce mo, considering din yung mga factors, no? Ibang mga factors. Okay, syempre, kunwari, yung medyo mahirap siya i-produce. Kasi nga, kunwari, maulan or rare, hindi naman rare, no? Parang kokonti lang yung nagpo-produce. Pero sige, pag-usapan lang natin palay para at least madali lang pag-usapan. Okay? Para sa akin, it should be 100% ng cost to produce. Yun yung aking opinion, GoFam. Para meron kang base price, no? Meron kang ceiling price. Kasi para sa akin, dapat merong ceiling price ang mga palay, mga mais, ganyan. Kasi kung mapapansin nyo, kahit mura yung palay, yung bigas hindi nag-iiba. Okay? So ngayon, kung hindi pala nag-iiba ang bigas, dapat, more or less, hindi rin nag-iiba masyado yung palay. Kasi yan yung pangunahin, yan yung kailangan dyan eh. Diba? So para sa akin, it should be 100%. Okay. Ang cost to produce natin ngayon, GoFam, is mga nasa 12-13 pesos to produce 1 kilo of palay. Okay? So, pag binili sa atin yun, it should be 24 to 26 para sa akin. Yan yung pinaka okay na, alam mo yun, happy si farmer at saka happy din yung consumers. Okay? Bakit? Kasi ganito yan. Pag ginawa mong 100%, no, pag nakita nilang maganda ang kitaan, yung mga farmers ngayon, babalik yan sa pagtatanim. Okay? Babalik yan sa pagtatanim. At pag bumalik yan sa pagtatanim, okay, syempre, may encourage sila, yung mga idle na lupa, matatamnan ulit yan, or yung mga lupang hindi nagagamit, mabubuksan yan para sa agrikultura. Okay? So, ibig sabihin, dadami yan ngayon. Dadami ngayon yung magtatanim. Ang mangyayari, syempre, law of supply and demand. Bababa ngayon kasi since madami, 'di ba? Madami na ngayon ang madami na ngayon ang magtatanim. Hindi na natin kailangan mag-rely sa importation kapag ganun yung mangyayari. Okay? Tapos banggain mo pa yan ng magandang programa galing sa ating gobyerno, kunwari subsidize yung fertilizer or yung bini or kahit ano man, 'di ba? So bababa ulit yung cost to produce natin. So it is a win-win situation para sa akin, GoFam, no? Siyempre, pag mababa na yung cost to produce mo, kasi na-encourage yung mga tao, mas mababa din yung final na product mo, which is yung bigas. So, mas mura yung bibili yung bigas. Mas ma-afford ngayon ng mga tao. So, parang, domino effect yan, napakaganda. Kasi kung ngayon, parang nangyayari, tinatamad na si farmer magtanim. Okay, kasi nga, kukunti ang kita. Okay? Tapos ngayon, si gobyerno mag-i-import. So, domino effect, downward spiral. Less na yung magiging farmer, magtatanim, mag-i-import hanggang sa, hanggang sa babay na si farmer. Okay, so yun yung, I think, kailangan gawin. Matatalino naman yung nasa gobyerno, GoFam. Wala lang talagang gustong gumawa ng paraan. No, kasi kung feeling ko, kung talagang maganda yung kitaan dyan, feeling ko gagawin nila ng paraan yan.